Okay, nandito tayo sa BGC and finally, nawala na yung buko. Kaya hindi ako maka-vlog, that's one. The other one, no more excuses. So regularly magpo-post na tayo ng mga videos. And then pangatlo, I'll try to make it short. So subaybayan nyo po. I'll try to make it as real time as possible. So I'll be posting a lot of contents today. Yung horizontal ko kasi gusto ko siya i-backup din sa YouTube after. Iko-compile ko siya. And yun lang, subaybayan nyo. Kung trip nyo, scroll lang kayo sa profile ko, tapos check nyo yung mga susunod. So I'll try to post a lot today. Kahit mga walang kwenta ipopost ko today. No excuses, let's go. So nandito tayo ngayon sa BGC. Mag-attend ako ng TikTok event. So meron silang TikTok event, in-invite ako ni Jean, so I'll be part of that event. Pero meron din ako 11 AM na pupuntahan na meeting today. And I have so many thoughts about speed vlogging, paano ko magsisimula ulit. Nung sinet yung utak ko na magsisimula ako, sobrang nagkasakit ako. So, another setback, di ba? And then, part of it, yung realization ko na no more excuses. So, what I'm going to do in terms of like social media strategy, tsaka more posting, I'll be doing it horizontally on TikTok. And then, ipopost ko yung compilation sa YouTube, kaya siya naka-horizontal. So, I have another backup. I'll try to do more production level content sa YouTube, pero for TikTok, speed vlogging lang, post lang ng post. So subaybayan nyo po, I'll try to do it as real time as possible. Kaya yun, let's go. Doon tayo. Kasi hindi naman kailangan magsalita, sa totoo lang. Na-uobliga ako every time nagtatapat ako ng camera sa sarili ko, na-uobliga ako magsalita kasi may camera, di ba? Pero try ko minsan hindi magsalita. May music naman. Christmas vibe na dito. So, papunta pala ako sa parang TikTok event, TikTok workshop dito sa building nila mismo sa BGC. Cloud, hello. Hello po. So, medyo siniseryoso ko na. Anyway, nandito kami sa BGC, di ba? For the TikTok event. Anong event to? Ito na. Nag-attend kami ng TikTok event ni Cloud. Pero nandito lang ako for 30 minutes kasi kailangan ko tumakbo agad for another meeting sa PPEX. Anyway, dito na. Saan tayo? Dito na. Dito na tayo, Cloud. Exit ako na maagi. So, kasama ko pala si Cloud. By the way, congratulations. Upo ka. So, congratulations sa event Mukhang nakabawi ka na ng tulog. Medyo po. Anyway, explain mo na konti ko ano yung attendance natin. So yung gagawin kasi namin ngayon is about TikTok One, AIM Creative Tool. So onboarding session siya. So last time nagpunta na rin kami dito. Pero ibang topic naman yun about types of TikTok ads. Pero for now, ibang level na to kasi onboarding side na siya. So hopefully maging successful and productive tong araw na to para makapag-onboard na rin tayo sa TikTok One. Attend mo na. Nakikinig kami. Yes. Back to school. For the TikTok one. I know some of you are familiar with the platform, some of you aren't. But today we'll be having essentially like an onboarding session, masterclass session, so that everyone has. Cloud. Thank you. Okay na. Hindi pa nagsisimula. Alis na ako. Bye-bye. My name is Crystal. I'm one of the creative content users. Okay, so that was it. Wala pa nangyari. Umuwi na ako. Ibigay ko na yung card ko dito. So anyway, what happened? Dumating ako dito ng 9:30.
event starts at 10 a.m. pero 10:15 sila nagsimula. Tapos umalis ako 15 minutes after. So meaning to say, umalis ako wala pa nangyayari. Pero nagpunta ako dito to support Jean, one, to support Jean and Cloud. And then the other one, para ma-feel ko yung vibe ng AI TikTok content creation for TikTok na. Nag-attend lang ako, ang dami mga content creators doon, saka mga agencies. So I was just there to support, feel the vibe, meet a few people from TikTok, and then umexit na. Kasi I have to be in PTEX in 15 minutes. So part of the schedule ko of the day, I really need to be in PTEX by 11 kasi may limit pa ako na isa pa client na very important. Yun lang. Time to go. Ganda talaga ng BGC. So, punta na tayo ng PTEX. Yun lang. So, today is October 27. And so, mag-run tayo ulit ng panibagong sprint all the way until December. Siguro before my birthday. Try natin talaga. Habulin ang speed vlogging content creation natin. Let's see if we can do 1,000 videos again. And yun lang. Ang pinakamahirap kasi dito, actually, binabago ko yung mindset ko. Hindi sa pinakamahirap. Binabago ko yung mindset ko in terms of content creation. What to do, what to say, and how to share it. And siguro ultimately, ang isang pinaka number one na minsan pinakamahirap sa content creation, yung mga bagay na gusto mo sabihin, gusto mo i-share, you want to share something of value. Ang problema lang, inisip ko rin mamaya, you might be giving something too much. October 27, 2025, habol tayo ulit for speed vlogging. So we'll do it by sprints all the way hanggang birthday ko or before Christmas, to do at least 1,000 before the Christmas. And siguro this time around, what we will do, we'll make it more intentional about siguro day-to-day life of an entrepreneur, of a businessman, doing one thing here in the Philippines and another in another country, or jumping from one meeting to the next, having so many meetings with different groups of people, anywhere from regular operations of a business all the way hanggang mga tech conversations natin tsaka mga client meetings. I'd love to share that. And siguro ang iibahin ko lang na formula for this speed vlogging run all the way hanggang December would be mas marami tayong i-share na mga trade secrets. And isang malaking realization ko doon would be ang dami mga bagay na naisip ko rin na feeling ko they're dapat top secret. Feeling ko the age now, this is definitely the age of information tsaka AI, di ba? Artificial intelligence and information. Feeling ko wala nang information ngayon na sikreto. Wala nang information ngayon na hindi na rin alam ng iba. Wala nang ngayong business tactic na hindi rin ma-figure out na iba. Siguro mas crucial ngayon tsaka mas importante yung ma-share kagad yung idea bago siya mabulok. And I think the most important asset right now is to have that siguro identity on social media when we're trying to establish our own personal brands. Ma-establish natin siya through sharing kasi ultimately all the valuable information right now mabubulok din in time. So yun yung objective ko. I'll try to show a lot in terms of how I do things, how I build things, ano yung mindset to do things properly at this level, and hopefully to share more of my journey as I go along. Right now I'm just trying to recover more in terms of doing more content kasi nasanay akong hindi. Ngayon sanayin natin na nagpo-post tayo ngayon regularly. Yun lang muna. Drive.
ito yung favorite part ko ng buong drive ko, itong elevated view ng Skyway. So that's the Entertainment City. May bagong lalabas na MGM Hotel, and then yung Golden Hotel sa left side, yung puro glass, that's Okada. So ang dami pang opportunity ahead dito sa buong Entertainment City area. So, the exercise of no excuses. Yun ang plano ko for the next coming months. Exercise of no excuses. Isa sa pinakamalaking realization ko lately, sa totoo lang, with the age of AI. Nung nagsisimulang AI, early 2023, kasi they launched it November 2024, ChatGPT 3.5. So, the first time we were touching ChatGPT, na-realize ko, grabe potential ito to do a lot. And totoo naman, marami na ako nagawa with AI for the past 2 years. Pero ako personally, lahat na in-imagine ko doon, crazy imaginations, yung iba doon, nagawa ko, iba doon hindi. And sometimes, makikita natin, di ba, with ChatGPT, sinusubo na sa atin yung information on what to do, how to do things. Pero, di ba, because of human nature, procrastination, overthinking, fear of judgment, yung mga bagay na yun na sinasabi ni ChatGPT, kasi si ChatGPT wala namang ganun, di ba? Walang ganun traits, analysis paralysis. So dahil wala siyang ganung traits, kaya niya sabihin yung mga dapat niya sabihin. Pero unfortunately, being a human, hindi natin nagagawa yung sinasabi niya. And that's the biggest disconnect. So pinag-aaralan ko rin siguro lately yung sarili ko, personally, bakit sobrang tremendous tong information in our hands right now, but the level of execution hindi ganun kataas. And siguro the ultimate problem right now is just sa akin personally, yung constantly giving an excuse on something or everything na kailangan kong gawin because of the clarity and the clear actions being given by AI. Very clear na, pero hindi po yung ma-execute. So I realized I'm just full of excuses. So yun yung minamaster ko ngayon. Not anymore acquiring more intelligence, acquiring more business knowledge. Andyan it's already at our fingertips. Hindi nag-exist before pre-2023, ChatGPT 3.5. Hindi nag-exist yung mga ganong klase na knowledge, intelligence already at our fingertips. Ngayon nandito na. As in talagang nakasubo na. Sobrang lupit na nga ni ChatGPT 5. 4 and 5, no 4.0 pa. As in nakasubo na sa atin lahat ng information, pero hindi pa rin natin ma-act upon. So I guess the ultimate problem ever since, for me personally, for me to really magnify my work, is just to be more mindful of the excuses that I'm giving. So yun lang, that's a challenge I'm doing for myself. Kaya ako nagko-content creating ngayon. Kaya nga ako huminto rin nun at nahirapan din ako simulan ulit. It's because of those excuses na binibigay ko rin palagi. And now it's very clear. The only thing that's left is not anymore knowledge, intelligence. It's just simply, ever since, I'm just giving a lot of excuses on the things that I need supposed to do. On the things I'm supposed to do. Ito na yung PTEX. So ito yung Kapedad, hello. Nag-start ako mag-vlog ulit, kaya kayo una makikita nila. Hello. So barista namin for SP Madrid dito sa PTEX. By the way, hiring kami ng mga video editors pala specifically. Mga graphic designers, video editors, yung mga very strong sa design skills sila for UI UX. Hiring din kami, pakita ko sa inyo yung working area. Mga reports analyst group, kumakain. May event kami doon sa likuran. Dito sila kumakain, no? Mga naka-break. Sila Kim, wala pa. So may client kami pupunta dito. Medyo lunch break na ata. Ito mga developers, mobile app for OpenCI. So yung isang app na
app namin, field mobile app namin for BFSI here in the Philippines, mga developers. Siya yung nag-iisa na wala lahat. Saan yung mga kasama mo? Ba't nawala lahat? Early lunch. Nag-early lunch sila kasi yung mga developers namin / nag-host din sila for noontime show. So panoorin niyo po yun sa Careers at Madrid PH. Noontime show yon for applicant engagement. Anyway, itong area na to is meant for tech interns. And right now, hiring kami ng mga malulupit na video editors. Tumatanggap kami both student interns at mga full-time workers or mga freelancers. Kung magagaling kayo freelancers, naghahanap kayo ng mga extra gig, puntahan nyo kami. Marami pa mga visualization dashboards. Ito yung ginagawa nila, yung team doon. Sila gumagawa nun. Ito mga visualization dashboards dito. So ito, mga ina-aggregate namin yung mga field workforce namin to serve the BFSI market, banking, finance, and financial services and insurances market here in the Philippines. Ito. Wait, hindi ito yung topic ko. Video editors, graphic designers. Hiring kami full-time here in PTEX. Full-time freelance, tsaka student tech interns. Graphic design, web design. Basta very strong ang creative and designing skills nyo. All the way hanggang UI, UX, we are hiring. Hello muna. Okay, so ito vlog naman tungkol sa upcoming tech internship namin, batch 7. Kung naghahanap kayo ng internship nyo, na ganito yung vibe, tsaka ito yung mga kasama nyo. Kung type nyo lang naman silang kasama. So, Mr. Lester, pakikuha po yung mic. Kunin mo yung mic. Yan. Interview natin si Lester. Okay, bilis. Dahil may airtime tayo. Check mo, blue na. Hindi, hawakan mo na lang. Para may nag-blue na. Steady yung blue. Aba. Okay, so si Mr. Lester, saan ka graduate? Anong course? Go. Sa TUP Manila, BSIT graduate. Okay. And kwento mo, nag-tech internship ka before dito, di ba? Yes po, batch 1 kami ng tech internship program ni SP Madrid. And so far, so good. Ano mangyayari sa atin? Yes, sir. Anyway, so ganito. Ito si Lester, one of our top developers right now, coming from batch 1 tech internship. Gano'n ka nakatagal so far? Since internship, sir, nasa 2 years na. Pero kung employment, nasa 1 year and a half. Grabe ang bilis ng panahon. But anyway, so here at SP Madrid, the main reason we have a lot of tech developers because we are a BPO company. Around 200 people ang tech-related jobs namin dito, 200, 300. Lost track na ako doon. And siguro every tech internship season, at the most in onboard namin mga 100, 150 tech interns, not only here in PTEX pero nationwide. Yung iba naman virtually na nagsusupport sa amin. Anyway, kwento mo quickly, anong tech stack mo? Ano mo na binibuild nyo, tapos anong tech stack nyo? So, currently ang binibuild po namin is yung OpenCI, basically for field verification and field visitation. So, yung current na ginagawa namin siyang more on dynamic and less developer dependency. And yung tech stack namin na ginagamit dito is yung Python for back and Fast API for API, and then Next.js for front end po. Okay. And then ikwento mo anong role ng team mo. Kompleto ba kayo dito o may mga walang hindi? So may wala lang po dito. Yung mobile dev namin, nasa Cebu siya, si Mr. Jubert. Okay. And si Randy yung back-end developer natin. Kasama naman din yan? siya sa batch 1. Batch 1. Batch 1 So ano message mo sa mga nag-iisip pa lang na mag-i-internship? Go lang po. Tsaka kasi Apply kailangan nyo na mag-apply dito. Para sa Okay. Go. So Mahihain talaga sila. ayun, si Jake, siya yung isang front-end developer natin. Nag-intern din siya dito actually, sir. Anong batch? Anong batch mo nung nag-intern ka? last batch lang, batch 4. Batch 4. Batch 4, sir. Okay, batch 4. Anong ano niya? Front-end developer din po siya. So, yung current na ginagawa niya is yung mga gagawa ni Randy na mga endpoint. Pinifit niya na sa front-end natin para maging container siya and maging user visible and user friendly na gamitin. So, siya yung isang bago dito sa team na to, and yung mga hindi pa namin ma-handle so far, siya yung nag-handle ngayon. Okay, so question ko sa'yo dito, Lester.
naging bago ka rin before. Paano yung naging training sa'yo nung time na nag-a-adjust ka pa, ang dami pa hindi nitindihan? Obviously, familiarity with operational workflows, yung mga kailangan mo i-design. Aba. Tapos, paano same ba ginawa mo rin kay, ano ninyo? Kay Jake po. Okay, Jake? Jake. Kay, Jake. Jake pa. Okay, bago lang. Like, ilang months ba? Weeks pa lang? Weeks pa lang po. Oh, weeks. Ang sariwang-sariwa pa. Tingnan nga natin. Okay, so paano yung adjustment mo no? Tapos paano yung adjustment mo sa kanya? So sir, ang ginawa kasi sa akin noon ng senior si Mr. Ryan Buan, pinaintindi niya muna sa akin yung problem, yung operation, and kung paano siya gagamitin. So in tech side naman, sa thinking naming mga developer, binubuo na namin siya kung paano namin siya intindihin. And so far, yung ginagawa ko kay Jake ngayon, pinapaintindi ko sa kanya yung problem, kung paano namin ginagamit yung OpenCI. And then, dun na siya nagka-come up sa logical thinking niya kung paano niya i-approach yun as developer. Oh, shoutout pala doon ko mo yung Scrum Master natin. Ayun, shoutout kay Miss Arlea. Siya yung project manager natin ngayon sa OpenCI. Okay, project manager pala. Sorry. And then, shoutout mo na rin mga upcoming tech interns natin. So, sa mga upcoming naghahanap ng mga company as tech Internship. try nyo dito sa SP Madrid. Sobrang recommended ko dito. Siyempre, bias ka eh. Okay. Thank you. Ayun. Okay, salamat. Sobrang recommended. Number 1, 100%. Hello. Si Lloyd dahil ano ba? May kusap sila. Si ano? Yung niluto natin naman natin. Miss Madrid. Miss Madrid. Sa training area po ata. Alam pa niya na niluto natin. Nag-usap nga daw kayo. Joke lang. Papatingin ko sana yung face yung Ano oras kayo libre? Ano oras kayo libre? Sino ka meeting? Hindi naman importante. Interview siya sir. Ano oras ito? 1:30. Puntahan niyo. Sige sir. Hindi, basta tapusin nyo na. Puntahan nyo naman. Ikaw, si Fiona, no? Sino ka ba? Yeah, sorry natin. Ito na po, grabe. The reigning, defending, 5-time world champion, pound for pound. Hello Grabe, po, oh. sir. Thank you, sir. Thank you po. Magpasalamat ka. Una, alika dito. Dito ka. Hala! Tabihan mo yung mga ano mo, mga supporters mo. Unang-una, Fiona. Mag-thank you ka muna. Thank you so much po talaga. Oh, wait. Ba't ka muna nagte-thank you? Ha? Nanalo po ako. Mag-thank you ka, Fiona, kasi linuto namin. Sir, wala pong boyo, sir. Yung nagagastos nyo na ba yung pinang-grocery? Sir, kanina Pinang-grocery na namin. Sir, pakabuhayan. Sir, nag-ramen kami. Lahat ng gusto nila, binigay ko. Pati yung IT, kasi yung, Opo, nung sir. pumapasok yung scores, lahat namin, dinoktor na namin lahat yun. Sir, IT. Lahat IT, committees, lahat kahit anong gusto nyo, parang sige, bibigay ko kahit di pa nagkikredit. Hindi, joke lang. Hindi, joke lang. Congratulations. Thank you po, sir. Sa aming reigning, defending Miss Madrid Philippines 2025. Pwede ko din? Pwede Ha? ako din, sir. Andali, Sir, andali. ano masasabi niyo, sir? Wait. Ako muna. Pakoncentrate mo muna ako. So anyway, aming champion by the way. Nagpa-vlog ako ulit. And, kayo, sir. Sana nandun kayo. hindi, alam mo na. May transactionist tayong importante kailangan Sir, gawin. parang nangyari parang Fiona, tapos yung transaction. Mas importante yun. Alam ko naman yung resulta kasi. Sir, wag po gano'n. Alam ko naman yung ano. Hindi, joke lang. So talagang we have independent judges with their own criteria. At legit po ang pagkapanalo niya. Ngayon masasabi mo na hindi ka lang reyna sa mata ng magulang mo. Oh, nakakaiyak, sir. Ngayon pati sa Madrid, Philippines. So Thank you po. bow na po sa ating reyna. Saan yun? Ay, Kyle, halika dito. Halika dito, bilisan mo. Halika dito.
Reyna ng Miss Madrid Philippines. So, wala kang respeto, lumuhod ka. Lumuhod ka. Okay, okay. Thank you po, thank you. Okay, go guys. Thank you Bye-bye. po. Inubot. Ito na. So, ito si Rohart. Hello, Rohart. Hello po. Tech intern batch 5? Batch 5. Batch 5. So, kaka-hire lang namin kay Rohart. Ilang months na? 4 months na po ako. Pero Oh, 1 4 month months. pa lang na-transition ako sa doon. Hindi, 1 month. Pero 4 months ka nag-internship. Tama? Yes, 4 months po ako sa Pero internship. first month pa lang niya dito sa SP Madrid. Anyway, prompt engineer, tama ba? Context engineer, tsaka prompt engineer namin for okay po. Pakita mo naman yung okay po. Kaya ko pala siya kinikwento kasi isasabay ko na rin doon sa request ko sa kanya. Sean, ito si Sean, ang ano namin, lead for UI UX, tsaka product design for okay po creator page. Yes. Creator Studio, sir. Creator Studio. Kailangan ko pala ng kailangan kasi nagko-content create na ako ulit ngayon. So kailangan ko yung ano ko, yung personal brand ko, yung page ko, kailangan ko na nandun yung, for example, gusto nila mag-apply for web design, graphic design, nandun na siya eh. So ayusin natin siya piece by piece Yes, sir. para lang, ayan. Nasimulan namin yung skeleton. Ito na. So, ito na. Ayusin na namin. Pero ito, ayusin natin itong mga content ko dito. By the way, okay po, AI is basically, we're creating the AI store for the upcoming AI commerce age. So, what is AI commerce? E-commerce, di ba? Static information selling. AI commerce would be products that talk, think, and sell for you. So, ano siya? Conversational selling. And pakita mo iba pang example natin ng AI stores natin. Sino papakita mo? Si ano? Yung... Ano? Sorry. Ano yun yung sa JBL? Anong ano nun? Si Beyond Innovation. Beyond. Yan, si Beyond Innovation. So ito, bigyan namin kayo ng mga mock-ups. Ay, hindi mock-ups. Mga sample na to working na. Unang-una, tingnan nyo yung AI namin. Buhay na buhay. Diba? So that would be the header. Diba? Kumikindat-kindat yan. Ito yung mga products natin. So live na rin yung site na yan. okaypo.com/gasol.com Gasol. Tapos pwede mo kausapin. So the idea for the store and the store, makikita nyo, you can easily chat Gigi. Ano to, mobile, ano rin to, compatible. And then you can go back to home. So you can easily go back to the store. Itong store na to, syempre, ito na yung context ng product that would be directly fed to the AI. So parang hindi mag-hallucinate yung AI. So yan diretso na may conversation on that particular topic. Dito naman, we're trying to do a mock-up for the JBL Beyond Innovations. And then sa akin din, kailangan ko gumawa. Kasi ang tawag dito, we're approaching the age of personal brand with AI assistance. So ang tawag po natin doon, AI stores with personal brands. Stigo. So ito, sinishowcase lang namin yung iba-iba naming brands na binibuild pa for every client. Iba mock-up, iba POCs. But anyway, gusto ko lang sabihin, Mr. Rohart, ako yung naiwanan, yung page ko naiwanan. So, nagpapagawa lang ako. Yes po. On it naman po ako dun sa page po ni Sir right now. And i-improve pa natin yun, lalo na yung context feeding dun sa loob para makausap na dyan. Shoutout sa mga kabatch mo. Shoutout dun sa mga kabatch ko nung internship. Yung iba dyan, pwede naman kayo mag-apply na ulit. Dito na rin. Nandito na ako. Na-absorb na. Okay, ayun lang. Nag-usap pa kami. So, ito na, katabi ko. Susunod, unang-una may sakit. Malaking problema natin. Dami ng sakit mamamasa ka pa. Anyway, si Josel, Tech Intern Batch 1. Of course, employee na natin for almost 2 years na, di ba? Yes. Okay, ang binibuild niya, yung community platform ni Okay po. Si Okay po kasi, what we're trying to do, AI store siya. Anong objective namin sa AI store? Imagine niyo parang Linktree, if you're familiar with Linktree o website, ibang website, static information, click ka, all the most that we're doing with that static information, nagbabasa ka lang. Na-imagine namin yung future ng AI-driven websites, AI stores. Click ka kahit saan, and it's not really you're just reading, you're interacting with that information through AI characters na binibuild. So, eto, hindi lang siya tungkol dun sa
AI store, pero this would be the community behind the AI store. And why is that important? So nakikita namin na si Okay po, we have groups of people under different brands. Pero yung context ng information na magpa-flow for that community, meron pang mother prompt na nandun sa AI store. I don't wanna talk about it, yung complexity nun, pero ito, pakita lang muna ni Josel kung nasa na siya. Go, Josel. Sir, may automation na siya sa pag-create ng community mismo. Wait. Okay, so ito si Josel. Siya yung may hawak ng community platform ng Okay po. Ang objective namin dito, magkaroon ng community yung bawat brand. And at the same time, kaya mag-participate ng AI na pre-nogram from the AI store. So yung mother prompt nandun sa AI store. Tapos, ang guna, for example, ito si Sean. Pakita mo isang AI page. Imagine nyo, ang isang AI store, meron siyang content side. So these are the product section, baba ka. So later on, may mga content section siya. Yung content section na yon programmable. Pwede mo lagyan ng prompts yung mga content section niya. Yung content section na yun, pwedeng i-consume ng community. Pero rather than pupunta sila sa website para i-consume lang, hopefully ma-explain ko na tama. Kaysa pupunta lang sila sa website para i-consume information, walang community experience. Ibig sabihin, nagbasa ka ng website, nag-consume ka information, iba pa rin, you are consuming that information through a group chat experience. So yun yung ginagawa ni Mr. Josel. Ang ginagawa niya, siya yung downstream nitong content dito na, pakita mo yung mga prompts mo. So for example, dito sa prompts ng wait, nagre-refresh muna. But anyway, so lahat ng stores sa amin dito, brands, may equivalent na community dito sa Okay po community. So Okay po community, makikita nyo dyan yung mga brands. Later on, pero syempre, nasa master admin dev side siya. Pero kung saan ka lang nag-sign up, nandun yung mga, para siyang Discord. Pero anong difference? So you can basically talk with each other doon sa community. Pero ang nagagawa ngayon niya, pag ba't ang dilaw na screen mo? Nag-generate. Yes, nag-generate. Finalizing your generative world. Generating your community. So pag nag-generate ka na dito ng isang community, pwede nyo i-consume yung information na nandito kay Sean. Pwede nyo i-consume dito together with your community. So why is that very important? Kasi imagine nyo, may isang information, community, may nag-downstream na information coming from the store. Not only they can talk about it within the community, pero there's an accuracy of that information kasi meron siyang context prompt sa likod niya. May mother prompt siya na nag-originate from the AI page. Ayun na, so for this one, ano nangyari, Josel? Go. Nag-create na siya ng community, sir. So basically, yung name ng community is Curious Minds Collective. Dito na yung parang pinaka-community. Okay, and then, ano objective? So basically, pwede mag-post yung mga members sa loob. So for example, hi. And then, paano siya nagiging connected do sa AI ng brand dito sa kabila? Basically, May mic mo. Bali may context feed kasi from sa development ni siya na napapasa din dito, sir. Okay. So, parang idea, kunwari, nagpasa ka dyan ng, kunwari lang, stats ng basketball. So, may mga tao gets sa kagad yung stats ng basketball. Pero paano yung mga taong bago sa community na hindi gets? So, pag tinanong yung stats na yon without any mother context prompt coming from Sean, magiging out of context yung AI. Kasi magpapauso yung AI, mag-hallucinate based on some superficial information na alam lang niya. So even though ang AI matalino, without proper context, magiging misaligned siya. So may sample ka ba, Mr. Josel? Sample. Wala, may ano na to, may tama na to. Sapol na to ng flu. Na COVID na to. Mike. Yes, sir, na-combine na siya, sir. So basically, kapag sinat ko yan, if may context feed to yung pinaka-backend na ito, magkakaroon na ng idea si AI. Tapos, itong context feed mo na to, nakakonekta ka sa page side. Yes, po. Yes, Yun po. po yung ginagawa kong interface ngayon na pwede na mag-post mula sa Creator Studio. Ito na, yan. So yun yung ginagawa kong interface ngayon na pwede na mag-post mula sa Creator Studio. So downstream na yung content papunta sa community. So ito, ang currently ginagawa ko,
magpo-post ka as your brand, pero pwede ka din mag-post as yung brand owner. Then meron ka lang title, then content. Pwede ka mag-add ng media, tas post. Based na din sa system yun, system determined na din kung dapat ba siyang ma-post publicly since may newsfeed dito, or ma-post lang siya sa loob ng isang community. Yung specific community lang for, sabihin natin, Elever Apparel. Sa Elever Apparel lang dapat magpo-post yung ginawa kong post since minark ko siya as private. Pero if i-post ko lang siya as public, lalabas siya sa overall newsfeed kahit sinong OkayCo user pwede makakita. Okay, ayun na muna. Sige na, i-update namin kayo. May tama na tong dalawa. Wala po. Kaliwat kanan yung... Ay, sorry, ako na. So, i-update ko na lang kayo kasi may tama na tong dalawa yun. Kaliwat kanan tong mga nag-uubuhan dito, nagpuputungan na dito. Iiwas muna tayo sa gera. Okay, so ganito. Sasabihin ko tuloy ulit. Okay, so i-walk through mo ako ulit kung bakit nag-exist yung community page. And itong exercise na to, kasi ayoko lang ma-fall into the trap of endless building, non-stop building, nagbi-build lang for building sake. Nagbi-build kami kasi gusto ko very concrete yung workflow, tsaka yung functionality and use case rather than mamaya na-trap na yung isang developer into a specific function niya pero hindi talaga siya functional in the real world kasi wala siyang users, which is currently wala pa talaga user si Josel. Right now, ang use case namin is coming from the AI store. Pakita mo ulit yung AI store. So, ang AI store namin, for example, ito kay Gasul. Ito AI store na gumagalaw. So, ito yung header namin. Yan. So, ito yung header. Kasi ito yung mga products. And bawat component and element of that product, pwede mo i-click, tapos makakausap mo yung store. Tapos pinoprogram siya ng isang prompt engineer dito sa left side. So si Rohart, yan. So prompt engineer namin, siya yung nagka-create ng content. Si Sean, yung developer ng buong page platform, Creator Studio. Kita mo yung backend. So ngayon, ang rini-rehearse namin, so for example ito, ang rini-rehearse namin dito, ayun, parang Figma. Rini-create tayong Figma. Ito yung buong business panel on the left side. Pakita mo yung business panel. Yes, sir. Yan yung buong business panel. Ito yung designing panel niya. Design window niya. Tapos ito yung preview. Tapos sa right side yung context feed. Pakita mo isang context feed ng product. So for example, ito markup to iba yung nakasulat. So yung buong yung product na yan may context feed sa right side. And kaya importante yung context feed kasi pinoprogram ng AI to basically understand all the brand guidelines, values, tone, mga cultural tone ng meron bawat brand. So for example, makikita mo dyan sa right side, ito yung ay mag-zoom. Yan yung isang buong context feed. So kaya importante ang context feed sa isang AI page kasi pag linagay mo lahat ng information at the very start doon sa system prompt, magbo-bloat siya and most probably by experience mag-hallucinate. So ang ginagawa namin, pinaghiwalay. Ngayon, gusto ko i-rehearse kay Sean paano nagiging relevant ang community. So ang binibuild ni Josel itong community component ng page brand. So ito yung branded page pala, sorry. Tapos ito yung community. Pag may community na yung brand, dito na mag-iipon-ipon yung mga users assisted by AI, still in full AI alignment sa context do sa brand page para kung may tanong yung customer sa community, hindi out of context yung sagot. Kaya kailangan nakakonekta pa rin dun sa branded page. Anyway, go Sean. Okay. So, ang starting point... Go. Ayun. Okay, so ang starting point palagi is yung OkayPo page. Si OkayPo page, nandito yung brand. Sabihin natin ngayon si Petron Gasol. Ngayon, si Petron Gasol, ang primary function nito is pwede kang umorder ng gasol since dito ka or ito yun yung line of business nila. Now, what if yung brand mo is hindi naman siya focused lang sa pagbebenta ng products? Possibly pwede ka din yung brand mo is pwede nagpo-post ka din ng vlogs, sabihin natin apparel na brand. Ngayon, if yung apparel brand mo is pwede ka naman mag-post ng content like anong klaseng outfit of the day yung pwede dito sa mga brands mo. Or mga opinions. Yeah, opinions lang. Pwede kang gumawa ng vlogs or ng content na ipopost mo dito sa page. Now, paano i-access ni user yung mga pinopost mo?
magiging visible din siya dito once ma-implement yung feature na yun. Yeah, kasi public, parang another section, kasi public page lang siya. Yes, ma-implement dito yung content sa baba where users can interact and read your post. Pero yung full experience ng pag-interact, need siya ng separate platform since hindi mo siya magawa ng maayos dito. Ang idea doon is mula sa OkPo page, pwede kang mag-join na community. Doon ka magla-landing ngayon sa OkPo Community ng particular brand. Yes, sa community in particular brand. So sumali ka ngayon sa community ni Petron Gasol. So ang first landing mo sa OkPo community is yung community ni Petron Gasol. Sa Parang community, Discord, parang Discord na lang, imagine niyo. yes, parang Discord. Ang main difference lang, ulitin ko lang, ang main difference lang, si Discord, pag mag-copy-paste ka, let's say, ng isang information, pinis mo kay Discord, tapos kunwari may AI doon, kung AI mo, generic na LLM model lang, out of context yun, kasi wala siyang idea this information. Dito, since it's a single ecosystem, yung information ipopost mo dito, nakakonekta pa rin dun sa awareness nitong AI dito. So, pag nagtanong ka information doon, with context awareness yun. So, ang tawag po natin doon ay AI, Context feed. AI alignment. yeah, AI alignment. Okay. Okay, since nandito ka na sa OkPo community, ang functions naman, ikaw as a user, since nag-join community ka, pwede ka din mag-post, pwede kang gumawa ng sarili mong post, so may collective feed lang kayo, lahat ng users na nagpo-post doon, interact, tapos pwede din kayong, ano ba yun? Well, mostly community interaction yung ipo-promote dito, then direct interaction siya with the brand owner. Next is yung meron, paano ba ang features nito? Pwede ba natin discuss yung internal use Next case? next time, babalik pa naman ako dito. But anyway, pinag-usapan lang namin ngayon. By the way, 0 users pa to. So, ano to, puro maka pa lang. Si Sean may isa, 1, single user. Tapos ito, 0. So, Shoutout sa one user ko. Nasa likod ko. Hindi, developer user. Developer user. Pero functional na tong, actually marami na kami nakukuha leads dito. AI converted na yung mga leads na nanggagaling Yes. sa mga social media sites. Hopefully soon, we have the community site. So pag sasama-samahin namin yung tatlo to be one cohesive AI experience. Yes, sir. Okay po? Okay po. Yun. Dali Ray, ito si Ryan. Yan si Ryan nasa Dubai. Okay, and may malaki kaming project sa isang crypto community for the AI store. Nasa Dubai siya at dating hardcore content creator din natin, speed vlogger. Kaya lang tumatamlay. So Ray, nag-speed vlog na ako ulit, humahataw na ako. Siguraduhin mo lang humataw ka rin. Let's go! Let's go! Let's go! Yan, okay. Activated na si Brother Ryan. So, andito ngayon ang mga contestants ng MMPH Miss Madrid Philippines 2025. So, nickname na lang tsaka branch. So hi guys, I am Leo V and I am representing Parañaque. Hello guys, I'm Casey representing Davao. Mia Belgerbano representing Cagayan de Oro. Hi Madrid Nation, Fiona de Ramos from Pagadian. Ruth representing Batangas. Angelica representing Bacolod. Hi everyone, I'm Hannah representing Calamba. Hi Nicole, representing Zamboanga. Let's go! At tapos na po ang MMPH 2025. Next year ulit. And that's